Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay muli magdadaos po tayo ng maikling devotion dito sa ah, programa ng PBAP, ang Salita ng Buhay. Tayo po ay mabati ng magandang umaga sa lahat. At nawa ay huwag muna po kayong alis at tayo po ay mag-aaral ng maikli para sa salita ng Diyos ngayong umaga. At bago po tayo manalangin ay tayo babasa ng mga bersikulo dito sa Revelation 2, sa Revelation 2 verse 1 to 7 ang dapat natin babasahin. At ang ating memory verse is verse 2. Sabi niya rito, "And to the angel of the church of Ephesus write these things, said he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of 7 golden sticks. I know thy works," ito yung ating verse, no? "And thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them, which say they are apostles, and are not, and hast found them liars." Okay, so, "And has borne, and has patience, and for my name's sake has labored, and has not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Then remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else will come unto thee quickly, and I will remove thy candlesticks out of this place, except thou repent. But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitanes, which I also hate. He that hath an ear, let him hear that the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to it of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God." Then tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos amang banal, magpumuli, tinataas ka po namin. Lamang po aming sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Dapat kayo lamang aming pakamamahalin, number 1, Lord. Sa higit na sa lahat, turuan mo po kami ngayong umaga at magsilbi naming gabay sa aming paglakad dito sa ibabaw ng mundong ito, Lord. Sa aming pagpapatuloy, sa aming mga gawain bilang mga mananampalataya ninyo, Lord. Lord, we glorify your name, the name of my Lord Jesus Christ. Amen. So, tayo po ay mag-aaralan po natin itong tungkol dito sa Church of Ephesus, kung bakit ang sabi ng Panginoon, "Because thou hast left thy first love." Yan. Ito yung dahilan kung bakit ang Ephesus ay pinangaralan ng ating Panginoon at pinaalalahanan, no? Pinaalalahanan ang church na ito. At ito po ay ang church ng panahon ng early church ng mga Gentiles, no? So, bilang unang dispensation ng church, number 1 sa Gentile, ay ito ang unay pinapakita rito yung sitwasyon ng church na ito. Dito po ay matatagpuan dito yung mga false apostles, no? Mga nagpapakilalang mga apostol, hindi naman mga apostol, at saka yung mga false teachers na nagtuturo naman ng Nicolaitanes. Okay? So, tingnan po natin ano yung mga bagay na bakit sila po ay pinuna ng ating Panginoon. Sabi niya, "For nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love." So, mahalaga itong punto na ito na pag-iwan dun sa first love. At kung ano po yung first love dito ay makikita po natin dito sa Mark 12 verse 29. Ang sabi rito, 30. O 29 muna, "And Jesus answered him, the first of all the commandments
is here, O Israel, the Lord our God is one Lord. And 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Okay? All thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. So ito po yung sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo na kinaligtan o iniwanan itong church na ito. Itong Church of Ephesus. Pinapakita po dito yung kanilang kasiglahan. Sabi rito, doon sa verse 2, I know thy works and thy labor and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. Sabi niya, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars. So tingnan na po natin yung tatlong iniinugan ng ministry ng mga churches hanggang sa kasalukuyan. Sabi rito, yung works, labor, and patience, which is ito po yung ating ginagawa sa araw-araw habang inaantay natin ang rapture, yung pagdating ng ating Panginoon. Yan, pag-rapture niya ng church. Sabi rito ay, I know thy works and thy alam ng Panginoon yung kanilang mga ginagawa at ang kanilang yung labor is pagpapagal, patience is pagtatyaga, no? Pagtatyaga, paghihintay, patience, labor, works, labor, and patience. And thou canst not bear them which are evil. Ayan. Kasama rin nila dito yung mga evil yung mga false apostles and false teachers. Okay, so dito titingnan po natin saan po nagkaroon ng sabi dito ng Panginoon, never I have somewhat against thee, because thou hast left first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent. At bakit ang church na ito ay pinagsisisi ng ating Panginoon, and do the first works. Ano yung first works? Sinabi rito, mayroon siyang work, pero parang may binabanggit dito na magsisi. And do the first work. Ano yung first work? Or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. So pinagsisisi siya, magbago o magsisi ang church na ito sa kanyang kasalukuyang sitwasyon o paggampan ng gawain o yung pagpapagal, paglilabor at pagtatyaga, patience. Makikita natin dito sa pagkakaiba ng church ng Thessalonians at ng Thessalonica at ang church ng Ephesus. Ano yung pagkakaiba na mayroon naman din ganito yung church of Thessalonians, yung mga saints dito, no? Sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 1, so i-compare po natin doon sa Revelation 2 ng church of Ephesus, sa Revelation 2 verse 2. Dito naman sa Thessalonians chapter 1 verse 3, sabi niya rito, para makita po natin ano yung pagkakaiba dahil bakit itong church na ito ay may mawawala sa kanila, itong Ephesus. Okay? At sinulatan ito ng Panginoon. Sabi niya rito sa Thessalonica, at subaybayan po na maigi, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. No, malaki pagkakaiba, no? Dito sa dito sa Revelation, no? Tingnan natin, Revelation 2:2. I know thy works. Sabi dito naman sa remembering without ceasing your work. Anong nawala sa Revelation 2 doon sa Ephesus? Works of faith. May works sila pero walang faith. Then, labor of love. Yung sa Thessalonica, mayroon silang labor of love.
dito sa may Ephesus, and thy labor lang po, meron pero walang love. At sinabi rito sa Thessalonica, labor of love, labor of, ano ba na, ano yung mata ko? Labor of love and patience of hope. Ano dito dun sa patience of hope dito sa Thessalonica, pero dito sa Revelation 2:2, ang sabi rito, mayroon din silang patience lang, walang hope. So, i-emphasize po natin itong tatlo na ito na ginagawa natin sa loob ng church. Remembering, sabi rin ng Panginoon sa Thessalonica, without ceasing. Huwag mong kakaligtaan. Sabi niya rito, walang ginugunita ang inyong gawa ng pananampalataya. So dito sa Ephesus, ang malaki yung pagkakaiba, no? Works ang binanggit. Alalahanin po natin, mga kapatid, marami tayong mga pinagagawa sa mga churches natin na minsan ay hindi natin naiisip o ginugunita, na dapat huwag natin kalilimutan. Kaya nga tayo minsan nagkakaroon ng mga ng mga anniversary para kunitain yung mga nangyari, yung faithfulness ng Diyos sa atin sa loob ng isang taon o per annum. Yan, sa mga nag-anniversary, bagaman ng anniversary, wala namang binabanggit sa Bible na may anniversary. Pero ginagawa natin dito para magkaroon po tayo ng pagbabalik tanaw dun sa mga nangyari sa atin na kabaitan, ng kabutihan ng Diyos sa atin. Tayo ay mayroong mga gawa na kalakip ang pananampalataya. Pero dito sa kikita natin dito sa Ephesus, work lang ang binanggit, works. Marami silang ginagawa. Maraming mga simbahan, maraming mga pagawain, maraming mga programa, mga kung ano-ano, mga ministry. Okay, so katulad ng Ephesus, maaari ay hindi po ito nalalapatan ng pananampalataya, kasi pwede ka naman medical mission, pwede kang magsagawa ng medical mission na wala kang pananampalataya doon, no? At meron kang mga feeding ministry na hindi nalalapatan ng pananampalataya. Yan. So katulad nito, bakit itong church na ito ay dami nilang ginagawa at binabanggit pa nga ng ibang mga nag-ano rito minsan, ay ito ay model church dito sa Revelation na ito. Model church ang Ephesus sa dami ng kanilang ginagawa. At pero ang problema pang mga kapatid ay wala namang pananampalataya. So ano ba yung mga church na maraming ginagawa na wala nang pananampalataya? Maaari itong church na ito ay mayaman kasi galing ito sa kung ito ba yung Ephesus na ito yung Ephesian Church na kung saan ay mga hindi pa ligtas itong mga ito, ay matapat sila na nagbibigay ng kanilang mga tulong sa kanilang yung templo ni Diana, yung kanilang goddess Diana, at binibigay nila mga ginto nila, pilak, mga hikaw, mga singsing, mga kwintas para gawing yung pang-repair doon sa rebulto ni Diana. At nung sila maging mga mananampalataya na ng ating Panginoon, doon sabi dito, dahil mahal nila nung una itong Ephesus na ito, ang gawain ng Panginoon na may kalakip, yung kalakip ng pag-ibig, pasok to doon sa pag-ibig doon sa pagpapagal, ay may pag-ibig, ay nagkaroon sila ng mga sacrificial giving para may taguyod ang gawain doon sa Church of Ephesus nung una, dahil mahal nila, sabi rito, mahal nila yung Panginoon, ang Diyos, mahal nilang bakit po ito ay nawala sa kanila? Yung pagmamahal, sabi rito, yung first love
nawala sa kanila yung first love, thou has left, nawala. Thy first love, nawala yung first love nila. Ibig sabihin, tumatrabaho na lang ito nang walang pag-ibig. Amen? At ito makikita natin, compare dito sa may Thessalonica, sila ay gumagawa ng may pananampalataya at naglilibor, nagpapagal. Ibig sabihin, ng naglilibor, mabibigat na trabaho, no? Construction, wala naman church na hindi nagko-construction, nagpapagawa ng mga building, alam nga naman na sa pamamagitan laang ng mga engineer lang at architect ay matagagawa yan. Siyempre maraming mga membro ng iglesia, ng mga laborers, mga construction workers, no? So andyan yung mga mason, andyan yung mga karpintero, mga pintor, ganyan, yung mga laborer, no? So naglilibor sila na may pag-ibig ang Thessalonica. Pero dito sa hindi natin makita, no? Labor lang ang sinabi. Sabi ng Panginoon, I know thy works, I know thy labor, and I know thy patience. Sabi na, hindi naman mawawala sa Panginoon yun, hindi natin mapagtatago ng Panginoon kasi ang Panginoon natin ay omniscience, omnipresence. At alam niya kung ano yung mga nangyayari sa ating mga bawat iglesia. So mga kapatid, makikita natin yung pagkakaiba ng mga santo o saints, mga mananampalataya, mga believer ng ating Panginoong Hesukristo dito sa Church of Thessalonica and the Church of Ephesus. So dito yung pagkakamali na nagawa ng Ephesus ay meron silang works, meron silang labor, meron silang patience, pero binanggit dito sa may Thessalonica, your work of faith, dapat laging inaalala yung work of faith, labor of love, and patience of hope. So maaari mga kapatid, itong church ng Ephesus dahil sa yaman ay yung kanilang patience ay hanggang patience na lang. So maraming mga nagtatrabaho, nagpapagal, labor, pananampalataya, pagpapagal at yung katiyagaan, ang patience, katiyagaan, nagtatiyaga, nagpapagal, naglilibo. Yung ibig sabihin ng papagal is labor, then tiyaga ay katiyagaan ay patience, okay? So itong mahalaga itong patience, yung patience of hope na nandito sa Thessalonian Church. Yung patience of hope, what is that patience of hope? Tayo po hanggang sa kasalukuyan po tayo ay hindi basta sumusurrender. Kasi nagpapagal, po tayo, nagtiyatyaga. Ang pagtatiyaga natin ay mayroong pag-asa. Someday, darating ating Panginoon, yun ang hope po natin. At tayo po ay kanyang irarapture. Yun yung kumbaga, katapusan ng lahat, no, ng ating pagpapagal, pag-aantay. Amen? So, sino yung sabi niya rito dun sa Thessalonian, patience of hope in our Lord Jesus Christ. Kasi ang ating Panginoon ay mag-a-appear diyan sa lapaap at tayong mga mananampalataya niya ay kanyang kukulit at yun ang katapusan ng ating pagpapagal, no? Paglilabor, pagpapagal at pagtatiyaga in the sight of God and our Father. So dito binanggit dito kanina yung karugtong ng kanilang remembering iba Yung sa 5 doon sa Ephesus, remembering therefore from whence thou art fallen and repent and do the first works. Okay, first works nung parang sila unang panahon ng kanilang kaligtasan, matatiyaga ito dahil mahal na mahal nilang Panginoon. Or else will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place except thou repent. Ayan. Yun yung pangako ng Diyos sa Church of Ephesus. Kung magsisisi sila, ay hindi tatanggalin yung candlestick doon sa lugar na yun. Ayan, sabi dito. So bakit ba tatanggalin ang candlestick na ito? Yung mga churches na yan, doon sa lugar na yan, kung hindi sila magre-repent, matatanggal. Titingnan po natin yung kalagayan, yung situation ng church na ito. Bakit ang mga churches na minsan ay
maraming pinagagawa, maraming pinalilibor, maraming pagtataga. Ano ba yung kanilang kalalagayan? Tingin ko dito sa church na Ephesus is rich church, no? Kaya nilang bumayad, kaya nilang mag-sacrifice, no? Kaya nilang mag-sacrifice ng kanilang ay halimbawa, milyones ang kailangan. Negosyante. Okay. Katulad ng ginagawa nila nung kay Diana, yung kanilang Diyos-Diyosan. Naibibigay nila lahat, sacrificial giving, bibigyan nila mga ginto nila, pilak nila. Yan ang kasaysayan ng Ephesus eh. Nung naging mananampalataya, ginagawa rin nila ito hanggang sa bago sila bumagsak. At alam ng Panginoon yan. Ano ba yung kanilang sitwasyon? Ang mayaman na church, mga kapatid, ay kayang gawin ng lahat. Kayang gawin ng lahat. Pero bakit sinabi rito ay wala silang pananampalataya, wala silang naglilibor sila na walang pag-ibig at nagtataga sila ng walang pag-asa, no? Ang pag-asa natin mga mananampalataya ay nakabatay doon sa pagdating ng ating Panginoon. Ang mga mayaman na mga simbahan ay mayaman yan. Hindi nila walang problema sa kanila kung darating ang Panginoon o hindi. Mayaman sila eh. Nag-i-enjoy sila sa mundong ito. Maaari yung church na yan ay nagiging na lang to, puntahan nila, libangan nila, at parang dyan lang sila panahon na kasi gusto nilang maglibang, ginawa nila libangan ng church, no? Kaya pasyalan na lang at kung nagkakainan sila dyan, maraming maraming pera to sa tingin ko kasi kaya yung patience, hanggang patience lang, no? At ano ba yung pinagpapapasensyahan nila rito kasi ayaw nilang mayroon sila ng mga kaaway, ayaw nila ang mayaman na church, ayaw nila yung gulo, ayaw nila yan. Kaya kahit na nandyan yung mga false apostle, okay lang, pinagtatagan lang nila yan, pinagpapasensyahan nila, pati yung mga Nicolaitanes na ito na gustong at dito nga sinabi, but this thou hatest the deeds of the Nicolaitanes, which I also hate. At dito lang sila naging parehas ng Panginoon kasi ang Panginoon ayaw niya yung mga Nicolaitanes. At ano ba ito? Ang ibig sabihin ng Nicolaitanes ay yung mga tinatawag na mga laicos or yung mga gusto nila sila yung matataas sa loob ng samahan o iglesia. May mga hierarchy, no? Pag itong doctrine of Nicolaitanes ay ito'y centralized, mayroong papa, mayroong diyan, may mga cardinal, mga ganun, parang ganun. Sa mga protestante mayroong mga pastors, laites, yung mga tawag doon, mga district superintendents, mayroon silang mga kaya mayroon silang mga conferences na tinatawag na local conference, mayroon silang district conference, mayroon silang central conference. Kasi mayroon silang mga tinatawag na mga mas matataas kaysa sa pastor doon, sa local pastor. At mataas pa minsan sa yung tinatawag na board of trustees kaysa pastor. Ay itong gusto ng Nicolaitanes, which is ayaw din nitong church na ito kasi mayayaman to Ayaw nila na may namumuno sa kanila. May pride ito, which is ayaw din ng Panginoon nito, kaya doon lang sila medyo nagkaparihas. Ang kaiba nga lang ang laman ng puso. Ang Panginoon natin ay ang laman ng puso niya, tayo mga kanyang mga pantay-pantay sa loob ng church. Kahit na pastor, membro, pantay lang yan. At walang nakakataas kasi pare-pares tayong mga tupa niya. Meron lang siyang nilagay na pastor as overseer or under shepherd. Okay? Pero pare-parehas po tayo. Walang nakakataas sa loob ng church. Yan. Pero itong mga false apostles na to at false teachers ay gusto nila magkaroon dito sa Church of Ephesus. Yan ang aking pagtanaw dito, no?
na which is ayaw nitong mayayaman na miyembro ng church. So, pwede naman tayong mag-fellowship, kaya wala na yung may nagdidikta-dikta. So ang tunay na church ay ang ating head lamang ay ang Panginoong Jesucristo. At ayaw niya na may mga human leaders sa loob ng church niya. Kaya dito ang Ephesus, ang malaking pagkakamali nito ay yung hindi nila nagawa yung naginawa ng Thessalonian Church. Sabi niya, remembering without ceasing your work of faith, na wala silang faith sa kanilang mga ginagawa, and labor of love, yung pagpapagal nila ay walang pagmamahal sa kanilang pagli-labor, and patience of hope. Ayan. Minaulit ko kanina, yung patience of hope natin habang ang Panginoon natin ay hindi pa dumarating, ay nandyan lagi sa atin. Ngayon ang ating katagumpayan, bawat mga mananampalataya. So dito, ang church na itong Ephesus na ito ay naparusahan. Ang parusa ay tatanggalin, di ba sabi niya? Kasi hindi sila nag-repent eh. Kaya, hindi sila nag-repent. Kaya doon verse 7, ay wala na yung pangako. He that hath an ear, let him hear that the Spirit said unto the churches, to him that overcometh, will I give to it the tree of life. The tree of life which is in the midst of the paradise of God. Ito, pag in-expose ito, ay ang puno na nasa midst of the paradise of God, tingnan natin sa Revelation 22, this is our Lord Jesus Christ. Yan, sa Revelation 22. Okay? Sabi niya rito, in the midst of the street of it and either side of the river, the tree of life which bear 12 manner of fruits. The 12 manners of fruits is the 12 tribes of Israel, and yield their fruit every month, and the leaf. And sabi niya rito, crystal feeding out of throne of God and the Lamb in the midst of the street of it, and either side of the river was there the tree of life. Tingnan natin yung tree of life na ito. Yun sa Romans 11. No? Tayo pong mga Gentile, ang Ephesus is a Gentile church. No? Gentile po tayo. Hindi po tayo mga Hudyo. Kaya nga maraming mga nagkukunwari doon sa Church of Ephesus na mga apostles, kasi mga Gentile ito. Ayan. At ito yung puno, no? And if some of the branches were broken off, and thou being a wild olive tree, tayo wild olive tree, ang Church of Ephesus is wild olive tree na ginirapted in among them, and with them partakers the root of fatness of the olive tree. This is the root of fatness of the olive tree, the good olive tree. Ang Panginoon natin, ang good olive tree, at ang kanyang branches ay yung 12 tribes of Israel. At tayo po ay ngayon, ang mga Israel ay pansamantalang pinutol at tayo inihugpog. At dito ngayon ang church ng Ephesus, dahil hindi nag-repent, ayun, wala nang Bible doon, wala nang salita ng Diyos, at wala na rin yung churches. So nawalaan lahat. At ito ngayon yung lugar doon sa Asia Minor yata ito. Doon sa lugar ng Turkey ay pinagsakop na po ng mga Muslim. Kapag po sa lugar na sakop na po ng ibang pananampalataya, ay nahihirapan na po, katulad ng China, Russia, North Korea. Meron ako narinig minsan sa exposition Pastor Johnny ko about North Korea, Jerusalem at the North ba yun? Nalimutan ko na yung binanggit niya. Asia, nawala sa isip ko. Okay, so yun. At tayo ay magsipagsisi. Dapat natin lagi alalahanin yung first love nung tayo maligtas. Lagi dapat yun ay
upang tayo po ay huwag mawala sa ah, sa pag-ibig, remembering without ceasing the work of faith and labor of love and patience. Opo, tayo po ay manalangin, dakilang Diyos amang banal, salamat po sa maikling devotion ngayong umaga at hawa ang mga bagay na may napag-usapan ay manatili sa aming puso upang kami lalong tumatag sa aming mga ginagawa sa bawat iglesia ang kinalalagyan po namin. Lord, kayo pinapanalangin ng mga missionaries for to the Jupers and to the Gentiles also, Lord. Kayo po mag-provide, kayo mag-protect sa kanila, Panginoon, lalo sa mga lugar na kung saan ay medyo delikado, Panginoon. At ganun din po na kayo mag-promote sa mga gawain na ito, Lord. Na ang work na ito ay work of faith and labor of love and patience of hope. Hindi po namin gagawin ito dahil gusto lang namin, kundi ito po ay yung kagustuhan. Ito ang will niyo, Panginoon. And Lord, for you all the glory and honor in the name of my Lord Jesus Christ, my Savior. Amen. Thank you and God bless us all.